Kumusta? So, dahil ang mga modern AI agents ay unti-unti nang nagiging isang mahalagang parte ng aking mga cloud environment, sobrang critical na pag-usapan natin kung paano ba natin sila poprotektahan. Ngayon, tatalakayin natin yung mga fundamental concepts para makapag-design tayo ng isang AI system na hindi lang malakas, kundi ligtas at mapagkakatiwala din. Para sa session natin, ang approach natin ay tinatawag na Defense in-Depth Strategy. Isipin nyo na lang na para tayong nagtatayo ng isang digital fortress para sa ating mga AI agent. Gagawin natin to layer by layer. Magsisimula tayo sa pinaka-pundasyon, yung identity, hanggang makarating tayo sa pinakalabas na pader, yung threat protection. At ito yung magiging guiding principle natin sa buong usapan. Yung core idea talaga ay hindi lang tayo basta-basta gagawa ng mga bago at magagandang AI. Kailangan nating siguruhin na bawat innovation ay may kasamang pananagutan. So innovation with accountability, yan ang goal natin. Okay, so ito yung 5 haligi ng ating fortress. Mula sa pagkontrol kung sino ang pwedeng pumasok, which is identity and access control, paano natin poprotektahan yung mga kayamanan sa loob, yan ang data governance, hanggang sa pagsisiguro na matibay yung mismong utak ng sistema, yan naman ang model security. Titingnan din natin syempre kung paano tayo magbabantay o magmomonitor, which is observability. At kung paano tayo maghahanda sa mga posibleng pag-atake, yan ang proactive risk mitigation. Lahat yan, kailangan para sa isang matatag at scalable na AI solution. Okay, game na. Simulan natin sa pinakaunang layer ng ating depensa. Dito, ang focus natin ay yung mismong core identity ng ating agent at yung mga permissions nito sa loob ng cloud environment. Ito yung pundasyon ng lahat. Kung mahina to, babagsak lahat. So, ang pinakasimple pero pinakamahalagang rule ay ito. Bawat agent, bawat tool, bawat pipeline, kailangan may sarili siyang first-class identity. Dapat malinaw din kung sino ang may-ari at higit sa lahat, dapat meron lang siyang least privilege access. Anong ibig sabihin yan? Access lang sa kung ano talaga ang kailangan niya para gawin yung trabaho niya. Walang labis, walang kulang. Isipin nyo, kung sa front gate pa lang mali na yung pagkakakilanlan, baliwala na yung lahat ng security sa loob. Ganun to ka-critical. Okay, so paano natin to gagawin in practice? Una, agent identity. Bawat agent dapat may unique cloud identity. Ang best practice dito ay gumamit ng managed identities. Isipin nyo to na parang isang company-issued ID na automatic nag-update at nag-expire. So hindi mo na kailangang mag-alala sa mga passwords or secrets na pwedeng manakaw. Pangalawa, authorization patterns. Dito, palagi nating ipapatupad ang least privilege principle. Kung yung agent kumikilos on behalf of a user, dapat yung permissions lang ng user na yon ang dala niya. At pangatlo, separation of duties. Importante na magkahiwalay ang roles ng gumagawa o yung maker sa nagpa-publish, sa environment admin, at lalo na sa security admin. Sunod sa identity, yung data naman. Ang goal natin dito ay simple lang din. Dapat ginagamit lang ng agent yung tamang data sa tamang lugar at sa tamang haba ng panahon. Basically, gumagawa tayo ng mga striktong boundaries para masigurong responsable yung agent sa paghawak ng anumang impormasyon. So paano natin gagawin yan? Una, mag-set tayo ng data boundaries. Paghiwalayin yung internal sa public workloads para hindi ma-access ng mga public-facing agents yung mga confidential na data. Pangalawa, gumamit tayo ng DLP o Data Loss Prevention Policies at Sensitivity Labels para itong mga digital tag na nagsasabi kung anong data ang pwedeng lumabas at kung saan ito pwedeng pumunta. Pangatlo, retention and minimization. Kailangan may malinaw na schedule kung kailan dapat burahin ang data. At panghuli, transparency. Napaka-importante na laging ipaalam sa mga user na isang AI yung kausap nila at kung paano ginagamit yung data na binibigay nila. Okay, bukod sa data, kailangan din natin ng operational controls. Una, observability. Isipin nyo to as our central CCTV system. Dito, lahat ng logs at telemetry ay centralized para madali nating ma-audit at makita kung may kakaiba. Sunod, cost governance para matrack natin yung gastos at hindi tayo magugulat sa bill sa dulo. Tapos, threat protection. Ito yung mga active sensors natin para ma-detect ang mga atake tulad ng prompt manipulation. At syempre, kailangan natin ng plano. Incident response. Ito yung fire drill natin para alam nating exactly kung paano i-disable ang isang agent kung sakaling ma-compromise ito. Alright, so naitayo na natin yung pundasyon ng identity.
Ngayon naman, itatayo natin yung mga pader at yung mga patakaran. Ito na yung ating ikalawang layer, ang AI governance models. Sila yung magsiset ng rules and boundaries na susundin ng ating AI agent. At para magawa yan, meron tayong 6 na haligi para sa isang kumpletong governance framework mula sa pananagutan, sa identity, data, hanggang sa buong life cycle ng development. Isipin nyo to bilang isang kumpletong blueprint para masigurong ligtas, responsable at predictable ang bawat kilos ng ating mga AI agents. Unang haligi at para sa akin, isa sa pinakaimportante, accountability and ownership. Ito talaga ang puso ng governance. Kailangan may malinaw na agent owner, yung taong responsable para sa agent. Pag may problema, alam natin kung sino ang hahanapin. Kailangan din natin ng isang agent registry, isang central listahan ng lahat ng agents. At syempre, kailangan ng publishing approvals, lalo na para sa mga agent na humahawak ng sensitive o critical data. Yung ikalawa at ikatlong haligi, pamilyar na sa atin to. Kasi ito rin yung pundasyon ng security na pinag-uusapan natin kanina. Sa identity, gagamit pa rin tayo of course ng managed identities at least privileged permissions. Sa data naman, ipapatupad natin ang data classification, mag-a-apply tayo ng DLP policies at susundin natin yung mga data residency rules. See, yung security at governance laging magka-partner yan. Para naman sa ikaapat at ikalimang haligi, we have monitoring and security. Kailangan natin ng centralized monitoring na may mga dashboards at alerts para sa anumang anomalya o kakaibang behavior. At sa security, kailangan nating i-enforce ang runtime protection at payagan lang yung mga approved connectors at endpoints. Visibility and enforcement, yan ang susi dito. At para sa huling haligi, development and lifecycle governance. Bakit ito importante? Well, dapat may standardized development frameworks tayo para pare-pareho yung kalidad at security practices. At kailangan din nating magpatupad ng lifecycle policies para sa mga regular na reviews at para maging malinaw kung kailan dapat i-retire ang isang agent. Para yung mga luma, hindi sila nagiging security risk na nakatambak lang dyan. Okay, so tapos na tayo sa mga palabas na depensa. Ngayon, papasukin natin yung pinakasentro ng operasyon, yung utak mismo ng ating agent. Ito na yung ating ikatlong layer, ang pagpapatibay, o sa technical term, pag-harden ng mismong AI model. So ito yung ating model hardening blueprint. Let's go through it step by step. Step 1, secure compute. Dapat protektado yung mismong environment kung saan nag-iisip yung model. Step 2, private endpoints. Gumamit tayo ng mga pribadong daanan para lang sa mga authorized na services, para walang basta-basta ang makakapasok. Step 3, threat protection. Maglagay tayo ng mga gwardya o safeguards laban sa mga banta. Step 4, validation pipeline. Kailangan nating siguraduhin na malinis at tama yung data na pinapakain natin sa model. And Step 5, monitoring and drift detection. Patuloy nating babantayan kung may nagbabago ba sa ugali o performance ng model over time. At para suportahan yung blueprint na yon, heto pa yung ibang key security areas na dapat natin tandaan. Sa identities, paulit-ulit na to pero sobrang importante. Managed identities at least privilege. Sa boundaries, ihiwalay ang dev, test at prod environments. Critical yan para hindi madama yung production. Sa data protection, i-practice ang data minimization, encryption at DLP. At sa threat response, i-enable yung mga AI-specific threat detection at dapat may nakahanda na tayong plano. At para sa ating huling layer, yung pinakalabas na panangga. Ito yung ating shield. Dito, ang focus natin ay ang pag-identify at pagprotekta laban sa mga specific na external threats na posibleng makatarget sa ating AI system. You see, yung mga klase ng vulnerability sa AI medyo iba sa mga traditional applications. Nandyan yung prompt manipulation kung saan nililigaw o niloloko ng user yung model. Meron ding model behavior kung saan yung model mismo yung nagre-react ng hindi inaasahan. Data exposure kapag nailalabas ng AI yung sensitive data na hindi dapat. Identity and RBAC gaps na nagiging daan para sa privilege escalation at simple agent/workflow risks kapag yung agent ay kumikilos on its own nang walang sapat na guardrails. Sa lahat ng yan, may isang dapat tayong bigyan ng special attention kasi ito yung pinaka-common.
ang prompt manipulation. Dito, yung mga attackers, sinusubukan nilang i-trick yung AI. Paano? Pwede nilang i-override yung system instructions, bigyan ito ng peking context, o magtago ng malisyosong utos sa loob ng isang dokumento para malinlang yung AI. So, paano natin lalabanan ito? Well, may sarili din tayong 5-layer defense strategy para dito. Una, palakasin ang input at output filtering. Pangalawa, magpatupad ng mas mahigpit na identity at RBC controls. Pangatlo, regular na i-evaluate at i-test ang mga models laban sa mga ganitong atake. Pang-apat, mag-implement ng robust AI activity monitoring para mahuli agad yung mga suspicious prompts. At pang-lima, laging maging handa gamit ang isang solid na incident response plan. So pagkatapos ng lahat ng yan, ito yung tanong na iiwan ko sa inyo. Naitayo nyo na ba ang lahat ng layers ng depensa para sa inyong mga AI agents? Mula sa pinakapundasyon ng identity hanggang sa pinakalabas na shield laban sa mga banta. Para sa mas marami pang ganitong kaalaman, follow DX Labs for more.